Nahulog ang isang maliit na papel mula sa bulsa ng aking asawa habang nag-ayos akong kanyang nagamit. Isang resibo ngang padala, 300,000 piso. Ang perang ito ay hindi para sa aming pamilya, kundi para sa isang babaeng hindi ko man lang kilala. Imbes na magwala o umiyak, dahan-dahan kong kinuha ang aming bankbook. Sa isang iglap, inilipat ko ang lahat ng aming naipon sa bank account ng aming mga apo. Ang perang pinahirapan namin na 40 taon biglang naglaho para sa kanya. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng kalsada sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Hawak niya ang kanyang telepono, pilit na sinusubukang i-withdraw ang perang wala na doon. Ang kanyang mukha ay punong takot, pawis, at matinding pagkalito. Bago ko ituloy ang kwento ang kanyang pagbagsak, maari niyo bang isulat sa komento kung anong lungsod o probinsya kayo nanonood ngayon? Paalala lamang. Ang kwentong ito ay binuo para sa inyong alif at inspirasyon. Bagamat ito ay likhang isip lamang, ang mga aral tungkol sa dangal at katapatan sa pamilya ay tunay na mahalaga sa ating buhay. May magagabing ang katahimikan ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, sa halip ito ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa iyong pahinga. Dito sa aming tahanan sa Maynila, naging ganito ang bawat gabi namin. Ang dating masiglang tawanan sa hapagkainan ay napalitan ng tunok ng electric fan na tila humihingal sa init ng panahon. Ngunit ang totoo, hindi ang init ng Maynila ang nagpapahirap sa amin. Ito ang bigat ng katotohanan. Ang aking manugang na si Ricardo ay isang mabuting tao, masipag siya, mapagmahal sa pamilya. Ngunit sa negosyo kung minsan ay hindi sapat ang sipak lamang. Isang pagkakamali ang nakbunga ngang isang malaking sakuna, 450,000 piso. Inulit-ulit ko ang bilang na iyan sa aking isipan, 450,000 piso. Para sa aming pamilya, ang halagang iyon ay tila isang bundok na hindi namin kayang akyatin. Isang utang na dulot ng bumagsak na negosyo, na ngayon ay naniningil ng aming kinabukasan. Nakikita ko ang aking anak na si Elena. Madalas siyang nakatingin sa malayo, hawak ang kaniyang basong tubig, ngunit hindi naman umiinom. Ang kaniyang mata ay laging namumula. Alam kong umiyak siya ng palihim sa gabi upang hindi ko mahalata. At ang aking asawa, ang aking mahal na si Maria. Siya na laging may sagot sa lahat ng problema, ngayon ay madalas na lang humawak sa kaniyang rosaryo. Naririnig ko ang kaniyang malalalim na buntong hininga habang nagluluto. Ang kaniyang pag-alala ay nararamdaman ko sa bawat galaw niya, sa bawat pag-ayos niya ng platong wala namang laman ang mamata. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang pagbisita ni Attorney Ramos. Si Attorney ay matagal na naming kakilala, isang taong may prinsipyo at tapat, ngunit noong hapon na iyon, ang kaniyang boses ay seryoso at walang halong biro. Sinabi niya sa akin, habang nakaupo kami sa beranda, na ang na dokumento ay hindi nagsisinungaling. Sinabi niya na kung hindi namin mababayaran ang 450,000 piso, kukunin ng bangko ang aming bahay. Ang bahay na ito, ang bahay kung saan lumaki ang aking maanak. Ang bahay na ang bawat sulok ay may alaala ng aming pagsasama ni Maria. Nang umalis si Attorney Ramos, naiwan kaming balot ng katahimikan. Isang uri ng katahimikan na nakakabingi. Iyon ang katahimikan ng isang taong sumuko na. Wala kaming pinag-uusapan, wala kaming plano, nakatingin lang kami sa sahig, tila naghihintay na lamunin kami ng lupa. Sa sandaling iyon, tila nawalan na kami ng boses. Parang ang bawat isa sa amin ay naging piping saksi sa sarili naming pagkawasak. Ang katahimikan sa aming bahay ay hindi lang kawalan ng ingay. Ito ay naging simbolo ng aming pagsuko. Noong gabing iyon, tila nakalimutan namin na kami ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Nakalimutan namin na ang aming tinig ay may kapangyarihan. Sa gitna ng dilim sa Manila, ang aming bahay ay naging parang isang libingan ng mapangarap, tahimik, malamig, at tila wala ng pag-asa. Ngunit hindi ko alam na ang katahimikang ito ang magtutulak sa akin upang hanapin ang tunay na lakas na matagal ko ng kinalimutan. Sa gitna ng malalim na katahimikang bumalot sa aming tahanan, doon sa sulok ng aking maliit na silid ay nakapatong ang aking lumang Biblia.
Ang mapahina nito ay medyo naninilaw na, isang patunayang maraming taon ng paghahanap kong gabay at lakas. Isang madaling araw, habang ang buong Maynila ay tila natutulog pa at ang tanging naririnig ko lang ay ang banayad na pahuninga kuliglig, binuksan ko ang unang aklat ng Genesis. Naupo ako, uminom ng counting mainit na barakong kape, at hinayaan kong dalhin ako sa mga salita sa simulang lahat. Doon ko natanto ang isang bagay na napakalalim. Isang bagay na hindi ko napansin sa loob ng 65 taon ng aking buhay. Sa unang kabanatang Genesis, hindi sinabi doon na inisip ng Diyos na magkaroon ng liwanag. Hindi rin sinabi na naisip niya lamang ang mundo at ito ay biglang lumitaw. Hindi. Ang nakasulat doon ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Naisip ko, bakit kailangan pang magsalita ang Diyos? Siya ang makapangyarihan sa lahat. Sapat na sana ang kaniyang isipan para lumikha. Ngunit ang kaniyang tinig ang naging tulay upang ang espiritual na plano ay maging isang pisikal na katotohanan. Dito ko sinimulang pag-aralan ang tinatawag nating pisikang espiritu. Alam niyo, mga kaibigan, ang tunok ay hindi lamang basta ingay, ang tunok ay isang uri ng enerhiya. Ito ay isang pag-vibrate o paguga ng hangin. Isipin niyo ang isang malaking kampana sa simbahan ng Quiapo. Kapag hinampas mo ang kampanang iyon, ang tunok nito ay hindi lang naririnig ng iyong tenga. Nararamdaman mo ang bawat pag-uga sa iyong dibdib. Ang pag-ugang iyon ang nagpapagalaw sa mga bagay sa paligid. Iyan ang pisika. Ang boses natin ay may dalang ganiyang uringang enerhiya. Kapag nagsalita ang Diyos, ang kaniyang boses ay nagpakawala ng isang napakalakas na enerhiya na nakpauga sa buong kalawakan. Ang pag-ugang iyon o vibrasyon ang bumubuo sa mga bituin, sa mga bundok at sa ating mga tao. Ngunit may mas malalim pa rito. May isang salitang Griego na tinatawag nilang pneuma. Pneuma. Ibig sabihin nito ay hininga o espiritu. Sa Biblia, ang hininga ng Diyos ang nagbigay buhay sa tao. Noong nilikha tayo ayon sa kaniyang larawan, ibinigay niya sa atin ang kaniyang pneuma. Ibinigay niya sa atin ang kaniyang hininga. Kaya kapag tayo ay nagsasalita, hindi lang tayo naglalabas nege hangin mula sa ating magabaga. Naglalabas tayo nga enerhiya mula sa ating espiritu. Naisip ko ang aming sitwasyon. Ang 450,000 piso na utang ni Ricardo. Ang aming bahay ay kukunin ng bangko. Sa loob ng maraming buwan, puro pag-isip lang ang ginawa namin. Inisip namin kung paano makbabayad. Inisip namin kung saan kukuha ang tulong. Pero ang mainiisip namin ay puro negatibo. Puro takot. Ang mainiisip na iyon ay nananatili lang sa loob naming ulo, tila isang lason na dahan-dahang sumisira sa aming pagkatao. Napagtanto ko na ang aming mainiisip ay walang kapangyarihang magpabago nga labas na mundo hanggat hindi ito nagiging tinik. Ang ating tinik ang remote control ng ating realidad. Kung ang Diyos ay kailangang magsalita para lumikha, tayo ring kaniyang maanak ay kailangang magsalita. Ang bawat salita natin ay parang isang bato na ibinato sa gitna ng isang tahimik na lawa. Ang mga alon na nalilikha nito ay kumakalat at bumabago sa takbong tubig. Doon ako nagsimulang kabahan ngunit may kasamang pananabik. Naunawaan ko na ang aking boses ay hindi lamang para sa pagkukuwento o para sa pagrereklamo sa mahal na presyo ng bilihin. Ang aking boses ay isang instrumento na paklikha. Ang bawat salita ko ay may dalang frequency o dalas nga enerhiya. Kung ang bukang bibig ko ay puro wala na tayong pag-asa, ang enerhiyang inilalabas ko ay sumisira sa aming tahanan. Ngunit kung gagamitin ko ang aking pneuma, ang aking hiningang mula sa Diyos, upang magpahayag ng katotohanan, mababago ko ang takbo ng aming buhay. Sa umagang iyon, habang unti-unting sumisikat ang araw sa bintana, tiningnan ko ang aking makamay na medyo nanginginig na dahil sa katandaan. Naramdaman ko ang tibok ng aking puso, naramdaman ko ang hangin sa aking magabaga. Sinabi ko sa aking sarili, Lolo, hindi ka patapos, may tinik ka pa. Ang pisika ng espiritu ay nagtuturo sa atin na ang material na bagay, gaya ng pera o dokumento ng bahay, ay kailangang sumunod sa espiritual na batas ng tunok. At sa araw na iyon, nagpasya akong hindi
na ako mananahimik. Matapos kong maunawaan ang kapangyarihan ng tunok, dinala akong aking pag-aral sa isang talata sa Aklat ni Job, Kabanata 22, bersikulo 28, nakasulat doon, iyong itatakda ang isang bagay, at ito ay matatatak sa iyo. Sa ibang salin ng Biblia, ang salitang itatakda ay decree o sakleng sa ating wika. Bilang isang Pilipino na dumaan sa maraming administrasyon at batas, alam ko ang bigat ng salitang sakleng o decree. Noong unang panahon, o kahit sa ating pamahalaan ngayon, kapag ang isang pangulo o isang hari ay naglabas ng isang executive order o isang saklen, hindi iyon isang mungkahi lamang. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang batas na kailangang ipatupad sa sandaling ito ay mabasa o mabigkas. Ang salita NG-ari ay may autoridad. Hindi na kailangang uminggi NG permiso ang hari sa sinuman. Kapag sinabi niyang gawin ito, ang buong kaharian ay kumikilos upang ito ay may sakatuparan. Dito ko naisip, tayo ba ay hindi tinawag na mga anak ng hari ng nga hari? Kung tayo ay nilikha sa kaniyang larawan, ang ating mga salita ay dapat ding makaroon ng kapangyarihan ng isang saklen. Ngunit bakit ang nangyayari sa aming bahay ay tila kami ang dinidiktahan ng aming problema? Bakit ang 450,000 piso na utang ay itinatanggal ng sakleng sa amin na nagsasabing kayong pamilya ay maghihirap at mawawalan ng tahanan? Napagtanto ko na ako ang lolo sa bahay na ito, ako ang kinikilalang haliging tahanan, ngunit sa loob ng maraming buwan, ibinigay ko ang aking autoridad sa takot. Hinayaan ko ang aking manugang na si Ricardo na malunot sa hiya. Hinayaan ko ang aking anak na si Elena na mabuhay sa luha. At hinayaan ko ang aking asawang si Maria na magdasal ng may pag-aalinlangan. Kaya isang gabi, habang kami ay makakasama sa isang lugar na dati ay puno ng lungkot, tumayo ako ng tuwid. Tumingin ako kay Maria, kay Elena, at kay Ricardo. Nakita ko sa kanilang mamata ang pagtataka. Siguro ay iniisip nila kung ano ang gagawin ko. Kinuha ko ang mga papel na ipinadala ni Attorney Ramos, ang mga dokumentong nagsasabing kukunin na ang aming bahay. Hindi ako nanalangin ng mahina. Hindi ako nakiusap ng may panginginig. Ginamit ko ang aking tinik bilang isang saklen. Sinabi ko, sa pangalan ng Panginoon, itinatadhana ko na ang bahay na ito ay mananatili sa aming pamilya. Itinatadhana ko na ang bawat sentimo na 450,000 piso na utang na ito ay mababayaran sa paraang hindi namin inaasahan. Itinatadhana ko ang kapayapaan sa isipan ni Ricardo at ang kagalakan sa puso ni Elena. Si Maria ay napatigil sa pagayos ng kaniyang rosaryo. Si Ricardo ay napatingin sa akin, ang kaniyang mga mata ay nanlalaki. Para sa kanila, baka nagmumukha na akong ulyanin o nasisiraan ng bait dahil sa sobrang stress. Sino ba naman ang makikipag-usap sa mga papel at sa hangin? Ngunit sa loob ko, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Hindi ako nakikipag-usap sa hangin. Ako ay naglalabas ng isang espiritual na batas. Ang tungkulin ng ating tinik ay ang magtatag o establish. Kapag naglalabas ka ng isang saklen, ikaw ay naglalagay ng hangganan. Para mo ring sinasabi sa kawe, hanggang dito ka lang, hindi mo pwedeng tawirin ang linyang ito. Ang aking pamilya at ang aking kinabukasan ay nasa ilalim ng proteksyon ng aking salita. Simula noong gabing iyon, binago ko ang diksyonaryo sa loob ng aming bahay. Kapag naririnig ko si Elena na nagsasabing, paano na tayo sa susunod na buwan? Agad ko siyang sasagutin ngang, anak, ang ating pangangailangan ay punong-puno na sa kayamanan ng Diyos. Kapag nakikita ko si Ricardo na tila susuko na, sasabihin ko sa kaniya ng malakas, Ricardo, ikaw ay isang matagumpay na tao at ang karanasang ito ay baitang lamang patungo sa iyong mas malaking tagumpay. Hindi ito pagpapanggap. Hindi ito pagbubulak-bulagan sa katotohanan. Ito ay pagpili kung aling katotohanan ang iyong pakikingan. May katotohanan ang bangko na nagsasabing may utang kami, ngunit may mas mataas na katotohanan ang Diyos na nagsasabing siya ang aming tagapagtustos.
at ang aking tinik ang nagsisilbing hukom na nagpapasya kung aling batas ang ipapatupad sa aming tahanan. Napansin ko ang pagbabago sa hangin sa loob ng bahay. Ang bigat na tila nakadagan sa aming mga balikat ay unti-unting gumaan, hindi dahil may dumating na pera nung gabing iyon, kundi dahil ang aming mga salita ay nagsimulang magtatag ng isang bagong realidad. Ang aming bahay ay hindi na parang isang korte kung saan kami ay hinahatulan. Ito ay naging isang palasyo kung saan ang sakleng pananampalataya ay binibigkas araw-araw. Naunawaan ko na ang aking tinik ay ang aking baston bilang isang elder, bilang isang lolo. Hindi ko kailangang sumigawan ng galit, ngunit kailangan kong magsalita ng may autoridad. Dahil ang langit ay naghihintay sa boses ngang isang taong naniniwala sa kaniyang sinasabi, ang sakleng ngang isang hariri ay hindi kailanman bumabalik ng walang bunga. At sa bawat pagbigkas kong pag-asa, alam ko sa aking puso na ang 450,000 piso na iyon ay nagsisimula na ring manginig sa harap ng aking mga salita. Sa aming tahanan, ang lungkot ay tila isang malapot na usok, mahirap itong itaboy. Kahit anong punas mo sa sahig, kahit anong linis mo sa bintan, naroon pa rin ang bigat. Isang hapon, nakita ko ang aking asawang si Maria na nakaupo sa gilid ng aming kama. Hawak niya ang kaniyang panyo na basang-basa ng luha. Sa kabilang silid naman, naririnig ko ang mahinang hikbi ni Elena. Ang aking anak ay tila nawawalan ng lakas dahil sa ipag-isip na baka sa susunod na buwan ay wala na kaming matitirhan. Ang 450,000 piso na utang ay naging parang isang higanteng pader sa pagitan namin at ng aming katahimikan. Dito ko naalala ang isa pang mahalagang aral tungkol sa ating tinig. Ang pangalawang tungkulin ng ating boses ay ang magpapatalsik. Sa Ingles ang tawag dito ay displace. Ang ibig sabihin nito ay napakasimpol ngunit napakalakas. Ang dalawang bagay ay hindi maaring manatili sa isang espasyo sa isang pagkakataon. Kung ang isang baso ay puno ng maduming tubig, kailangan mong buhusan ito ng malinis na tubig upang tumalsik ang dumi. Hindi pwedeng manatili ang dilim sa isang silid kung bubuksan mo ang ilaw. Sa madaling salita, ang liwanag ang nagpapatalsik sa dilim. Naalala ko ang kwento ng mga Israelita sa tapat ng lungsod ng Jericho. Ang pader ng Jericho ay napakataas, napakakapal. Sinasabing kahit ang mga karwahe ay kayang tumakbo sa ibabaw ng pader na iyon. Ang mga Israelita ay nakatayo sa labas. Tinitiknan ang pader na tila imposibleng malampasan. Sa loob ng 6 na araw, pinaligiran nila ang pader ng walang imik. Tahimik silang naglakad. Ngunit sa ika-7 araw, may iniutos ang Diyos sa kanila. Hindi niya sinabi na isipin ninyo na babagsak ang pader. Hindi rin niya sinabi na titigan ninyo ang pader hanggang sa mawasak ito. Sinabi ng Diyos, sumigaw kayo. At nang sumigaw ang buong bayan ng sabay-sabay, ang nga pader ay gumuho. Ang tunog ng kanilang tinik ay lumikha ng isang frequency, isang pag-uga na hindi kayang tiising ng matitigas na bato. Ang kanilang sigaw ang nagpatalsik sa kapangyarihan ng pader. Tiningnan ko si Maria, nilapitan ko siya at hinawakan ko ang kaniyang kamay. Sabi ko sa kaniya, Maria, itigil na natin ang pagiyak, simulan nating umawit. Noong una, tiningnan niya ako ng parang nagtataka. Sabi niya, paano tayo awit kung ang puso natin ay durok na durok? Ngunit pinilit ko siya. Tinawag ko rin si Elena at si Ricardo. Sabi ko sa kanila, ang depresyon na nararamdaman natin ay isang kutang kaway. Ang takot na ito ay parang pader ng Jericho sa loob ng ating bahay. At ang tanging paraan para mapatalsik ang takot na ito ay ang punuin ang hangin ng tunong papuri. Sinimulan naming awitin ang magalumang himno ng simbahan. Yung mga kantang itinuro sa atin nung bata pa tayo, nung una, ang boses namin ay nanginginig. Mahina, parang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Ngunit habang tumatagal, habang mas nilalakasan namin ang aming tinig, nararamdaman ko ang pagbabago sa loob ng silid. Ang bawat notaeng kanta ay parang isang martilyo na tumitibag sa pader nga aming kalungkutan. Ang tunog ng papuri ay may dalang kakaibang dalas. Ang kaaway ay hindi makatagal sa isang lugar kung saan may tinig na nakpupuri sa Diyos.
Kapag binubuksan mo ang iyong bibig para magpasalamat sa gitna ng unos, para mo na ring sinasabi sa dilim na wala na siyang puwang sa iyong buhay. Ang depresyon ay kailangang umalis, ang takot ay kailangang tumalsik, ang katahimikan ng kawalan ng pag-asa ay kailangang mapalitan ng ingay ng pananampalataya. Napansin ko na si Ricardo, na dati ay laging nakatungo, ay nagsimula na ring itaas ang kaniyang ulo, ang kaniyang boses na dati ay punong hiya, ngayon ay sumasama na sa aming pag-awit. Dun ko napatunayan na ang ating tinik ay isang sandata. Hindi lang ito para sa pag-uusap, ito ay para sa pakikidigma. Kung hindi ka masaya sa nararamdaman mo ngayon, huwag kang manahimik. Buksan mo ang iyong bibig. Maglabas kang tunong tagumpay kahit wala pa ang tagumpay. Dahil ang sigaw ng pananampalataya ang unang bumabagsak sa pader bago pa man makita ng iyong mga mata ang katotohanan. Habang tumatagal ang aming paglalakbay sa kapangyarihan ng tinik, may natuklasan akong isang katotohanan na nagpabago sa aking pananaw sa panalangin. Ito ang pangatlong tungkulin ng 18 boses, ang mag-activate o magsugo. Marami sa atin, lalo na tayong mga nakatatanda, ay sanay sa tahimik na pananalangin, yung tipong sa isip lang natin kinakausap ang Diyos habang nakapikit ang mga mata sa loob ng simbahan. Hindi ko sinasabi na mali ito. Ang Diyos ay nakikinig sa bawat tibok ng ating puso. Ngunit may isang misteryong nakasulat sa Biblia tungkol sa mga anghel. Nasasaad sa mga awit na ang mga anghel ng Panginoon ay nakikinig sa tinik ng kaniyang salita. Pansinin ninyo ang mahalagang detalye. Hindi sinabi na nakikinig sila sa isip ng Diyos. Sabi doon, nakikinig sila sa tinik ng kaniyang salita. Ang mga anghel ay mga espiritong tagapaglingkod na naghihintay ng utos. Sila ay parang masundalo na handang kumilos sa sandaling marinig nila ang hudyat ng kanilang general, at ang hudyat na iyon ay ang tunong ng salitang Diyos na lumalabas sa ating mga bibig. Ipinaliwanag ko ito kina Ricardo at Elena habang kami ay nakakape sa aming maliit na kusina. Sabi ko sa kanila, isipin ninyo na ang langit ay may mga marching orders para sa ating pamilya. Ang nga anghel ay handang-handa ng tumulong. Sila ay may dalang solusyon para sa ating 450,000 pisong problema, ngunit naghihintay sila sa atin, hinihintay nila na bigyan natin silang trabaho sa pamamagitan ng ating tinig. Kapag sinasabi natin ng malakas ang mapangakong Diyos, para tayong nagpapadalang isang opisyal na mensahe sa langit, para tayong nagpapadala ng isang telegrama na nagsasabing, ito ang sinabi ng Diyos, at ito ang aking ipinapahayag. Sa sandaling marinig ng mahukbong langit ang tunog ngang salita ngang, Diyos na binibigkas ngang isang taong may pananampalataya, sila ay kumikilos. Noong araw na iyon, binago ko ang aming oras ng pananalangin. Sinabi ko sa pamilya, mula ngayon, hihilingin natin ang ating kailangan ng malakas. Hindi dahil sa bingi ang Diyos, kundi dahil kailangan nating i-activate. Minsan, kapag naglalakad ako sa aming maliit na barangay, bumubulong ako ng may autoridad. Sinasabi ko, sinusugo ko, ang maanghel nga, Diyos upang hanapin ang mapinto na dapat magbukas para sa aking pamilya. Sinusugo ko ang mga espiritong katapatan upang hawakan ang puso ni Attorney Ramos at na matao sa bangko. Ang panalangin na may tinik ay parang isang susi na pinihit sa loob ng kandado. Hanggat hindi mo pinihit ang susi, nananatiling sarado ang pinto. Ang iyong tinik ang nagpapagalaw sa mga mekanismong langit. Ang iyong boses ang nagbibigay ng pahintulot sa mga anghel na makialam sa iyong sitwasyon. Isipin ninyo, mga kaibigan, gaano karaming tulong ang hindi natin natatanggap dahil nananatili tayong tahimik? Gaano karaming mahimala ang nakahold sa langit dahil walang tinik na nagpapalabas sa kanila? Ang ating mga anghel de la guardia, ang ating mga tagapangalaga, ay naghihintay lang sa atin. Huwag ninyong hayaang maging tamat ang inyong mga anghel dahil sa inyong pananahimik. Sa loob ng aming bahay, ang bawat sulok ay naging saksi sa aming nga pagpapahayag. Sinabi namin ng malakas na ang aming nga utang ay bayad na. Sinabi namin ng malakas na ang aming kalusugan ay buo. Sinabi namin ng malakas na ang aming kinabukasan ay maliwanag. Ang salitang ito ay nagsilbing mautos sa espiritual na mundo.
At dahan-dahan, nararamdaman namin na may mabagay na nagsisimulang kumilos. Matawag na hindi namin inaasahan, mataong biglang nag-alok ng tulong. Ang iyong tinig ay ang iyong remote control para sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag kang matakot na magsalita ng malakas sa iyong sariling kwarto. Huwag kang mahiyang ipahayag ang iyong tagumpay kahit wala pang nakikita ang iyong mga mata, dahil ang langit ay nakikinig. At ang mahugbo nga, Diyos ay naghihintay lamang sa tunong iyong pananampalataya upang magsimulang magmarsa para sa iyo. Mga kaibigan, mga kasama ko sa paglalakbay sa buhay, may isang tanong na madalas na umabagabag sa akin. Bakit ba sa tuwing tayo ay dumaranas ng pinakamabigat na pagsubok, ang unang ginagawa natin ay ang manahimik? Bakit ba kapag tayo ay nasasaktan, mas pinipili nating makulong sa silid at huwag kumibo? Akala natin, ito ay pagpapakitang matatag na kalooban. Akala natin, ang pagtitiis ng walang kibo ay isang kabutihan. Ngunit natuklasan ko na ang katahimikang ito ay madalas na isang napakatalinong bitag. Isang bitag na inihanda ng ating kaaway upang tayo ay manatiling bilanggo. Isipin ninyo ito ng mabuti. Ang ating kaaway sa espiritual na mundo ay hindi natatakot kung tayo man ay pumunta sa simbahan ng Quiapo tuwing Biyernes. Hindi siya natatakot kung magsuot man tayo ng malalaking krus o magbasa ng Biblia ng tahimik sa isang sulok. Ayos lang sa kaniya ang lahat nga iyon. Maari kang maging relihiyoso sa loob ng maraming taon at hindi siya matitinag. Ngunit may isang bagay na lubos niyang ikinatatakot. Natatakot siya sa sandaling buksan mo ang iyong bibig upang ipahayag ang iyong pananampalataya. Desperado ang kaaway na panatilihing tikom ang iyong bibig. Bakit? Dahil alam niya ang nakasulat sa mga kawikaan. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Uulitin ko para tumimo sa inyong puso. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng iyong dila. Kung magagawa niyang panatilihin kang tahimik, magagawa kaniyang panatilihing talunan. Kung wala kang sinasabi, wala kang binabago, naalala ko ang aking manugang na si Ricardo noong nga panahong iyon. Dahil sa utang na 450,000 piso, naging parang estatwa si Ricardo sa lupngang aming bahay. Hindi siya kumikibo. Hindi siya nakikipag-usap kahit kay Elena. Ang kaniyang kahihiyan ang naging busal sa kaniyang bibig. At habang nananatili siyang tahimik, lalong lumalakas ang boses ng takot sa kaniyang isipan. Naririnig niya ang mabulong na nagsasabing, "Wala kang kwentang ama, pabigat ka sa pamilya mo. Mawawalan kayo ngang tirahan dahil sa iyo." Iyan ang bitag. Kapag ang iyong bibig ay sarado, ang iyong isipan ay nagiging palaruan ng kaaway. Doon niya inilalagay ang lahat ng basura ng pag-alinlangan. Ngunit sa sandaling magsalita ka, sa sandaling ilabas mo ang tunok ng katotohanan, napapatigil ang mabulong na iyon. Ang dilim ay hindi kayang manatili sa isang lugar kung saan may nagpapahayag ng liwanag. Naisip ko, gaano karaming mga Pilipino ang nabubuhay sa ilalim ng subjugation o pagsupil dahil lang sa takot silang magsalita? Marami sa atin ang pinalaki sa paniniwalang dapat tayong magtiis lang at huwag nang magreklamo. Ngunit may pagkakaiba ang pagtitis sa pagiging piping saksi sa sarili mong pagkawasak. Ang pagtitis na may pananampalataya ay laging may kasamang pagpapahayag. Sinabi ko kay Ricardo isang gabi, habang makatapat kami sa hapag at tila ayaw niyang isubo ang kaniyang pagkain, sabi ko, "Ricardo, ang iyong katahimikan ay hindi kabutihan, ito ay iyong bilangguan. Hanggat hindi mo binubuksan ang iyong bibig upang aminin ang tulong ng Diyos, mananatili kang alipin ng iyong utang. Ang kapangyarihan ng dila ay hindi lamang isang magandang kasabihan. Ito ay isang batas sa mundo ng espiritu. Ang iyong boses ay ang susi sa iyong kadena. Huwag mong hayaang ang iyong nakaraan o ang iyong pagkakamali o ang 450,000 piso na utang ang magtakda kung kailan ka dapat magsalita. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng bigat ngayon, kung tila wala ng labasan ang iyong problema, baka ito na ang oras upang suriin ang iyong bibig. Nananatili ka bang tahimik?
Hinahayaan mo ba ang takot na mahari sa iyong katahimikan? Huwag kang papayak. Basagin mo ang katahimikan. Magsalita ka. Ipahayak mo na ang Diyos ay buhay at siya ang iyong tagapagtanggol. Ang bitag ng kaway ay mawawalan ng bisa sa sandaling marinig niya ang tunok ng iyong determinasyon. Sa ating mga isla sa Pilipinas, hindi tayo banyaga sa dagat. Marami sa atin ang nakakita na o nakasakay na sa ating tradisyonal na bangka. Isipin ninyo ang isang malaking bangka na naglalayak sa gitna ng malalakas na alon sa dagat ng Maynila o sa Visayas. Ang bangkang iyon ay malaki. Ang makatik nito ay matitibay, ngunit alam niyo ba kung ano ang nagpapasya kung saan pupunta ang bangkang iyon? Hindi ang malalaking alon. Hindi ang malakas na hangin, kundi ang isang napakaliit na bahagi sa likuran, ang timon o sa Ingles ang rudder. Ang ating tinik ay ang timon ng ating buhay. Ang ating buong pagkatao ay parang isang malaking barko at ang ating dila ang maliit na timon na nagpapatakbo rito. Kung hindi mo gusto ang direksyon kung saan papunta ang iyong buhay ngayon, huwag mong sisihin ang dagat, huwag mong sisihin ang bayo. Tingnan mo kung paano mo ginagamit ang iyong timon. Tingnan mo kung ano ang iyong sinasabi. Dito sa aming bahay, napansin ko ang isang bagay na tinatawag nating victim vocabulary o ang salita ng isang biktima. Nakita ko ito kay Elena at Maria. Madalas nilang sabihin, ang hirap talaga ng buhay natin. O kaya ay, bakit ba laging malas ang pamilya natin? Ang masalitang ito ay parang pakpihit ng timon patungo sa malalaking bato. Kung puro salitang talunan ang lumalabas sa iyong bibig, huwag kang magtaka kung ang buhay mo ay puno ng pagkatalo. Hindi ka maaaring magkaroon ng isang victory life o buhay na mapakwagi kung ang ginagamit mong salita ay victim vocabulary, hindi sila makasundo. Ang direksyon ng iyong pananalita, ang magtatakda ng destinasyon ng iyong bukas. Kaya isang umaga, tinawag ko ang lahat sa sala. Sabi ko sa kanila, mula sa oras na ito, bawal na ang salitang mahirap sa bahay na ito, bawal na ang salitang malas, at lalong bawal na ang pag-usapan ang utang na 450,000 piso bilang isang katapusan. Naktaka sila. Sabi ni Elena, "Pero tatay, iyon naman ang totoo, di ba? May utang tayo." Sagot ko sa kaniya, "Anak, iyon ang katotohanan mga ating sitwasyon, pero hindi iyon ang katotohanan mga ating tadhana. Kung sige natin itong pag-usapan, para nating dinidirekta ang ating bangka palubok sa putikan. Simulan nating pag-usapan ang tungkol sa provision o ang sapat na panustos ng Panginoon. Itinuro ko sa kanila ang isang napakahalagang sikreto. Huwag mong pag-usapan ang iyong bundok. Huwag mong ikwento sa lahat ng tao kung gaano kalaki ang iyong problema. Sa halip, kausapin mo ang iyong bundok. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong paknilayan ang bundok. Huwag ninyong isipin kung gaano ito kataas. Sabi niya, magsalita kayo sa bundok na ito at sabihing mapalipat ka sa dagat. May malaking pagkakaiba ang pagrereklamo tungkol sa problema, sa pag-utos, sa problema na umalis. Ang unang paraan ay nagpapakita na ang problema ang iyong hari. Ang pangalawang paraan ay nagpapakita na ang iyong boses na pinapatakbo ng hininga ng Diyos ang may autoridad. Sinimulan naming baguhin ang aming pananalita. Imbes na sabihing, paano kung mawalan tayo ang bahay? Ang sinasabi na namin ay, salamat dahil ang bahay na ito ay itinalaga para sa aming mga apo. Imbes na sabihing, wala tayong pambayad, ang sinasabi na namin ay, ang Diyos ay nagbubukas ng pintuan para sa aming ikagiginhawa. Ang ating tinik ay kakaiba. Mayroon itong sariling frequency o tono na ikaw lang ang makakapaglabas. Kapag ginamit mo ang iyong tinik upang ituwid ang direksyon ng iyong buhay, ang buong kalawakan ay sumusunod. Ang iyong bangka ay magsisimulang lumihis palayo sa mga bato ng depresyon at patungo sa pampang ng pag-asa. Kaya tatanungin kita ngayon, kaibigan, saan mo ba itinitimon ang iyong buhay? Ano-ano ang nasalitang lumabas sa iyong bibig nitong nakaraang linggo? Puro ba reklamo? Puro ba pag-aalala? Kung gayon, huwag kang magtaka kung bakit pagod ka na. Ibahin mo ang iyong pananalita. Gamitin mo ang iyong tinik upang ituro ang iyong buhay sa direksyon ng tagumpay.
Ang iyong mga salita ay hindi lang hangin. Ang mga ito ay ang timon na magdadala sa iyo sa mapayapang dalampasigan. Mga kaibigan, mga kapatid ko sa pananampalataya, narito na tayo sa huling bahaging aking pagkukuwento. Ngunit huwag ninyong iisipin na ito ay isang pagtatapos lamang, dahil para sa akin, ito ang naging tunay na simula ng isang bagong buhay. Isang buhay kung saan ang aking tinik ay hindi na naging alipin ng takot, kundi naging instrumento ng tagumpay. Sabi nila, ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay ang oras bago ang pagsikat ng araw. Ganon na ganon ang naramdaman namin noong mahuling araw bago dumating ang aming himala. Ang 450,000 piso na utang ay nandun pa rin sa papel. Ang masulat mula sa bangko ay nandun pa rin sa ibabaw ng aming lamesa. Ngunit sa loob ng aming puso at sa loob ng aming tahanan mayroon ng liwanag. Hindi na kami nagbubulungan sa dilim tungkol sa aming kahirapan. Sa halip, araw-araw kaming nagpapahayag. Sa bawat pagising namin sa umaga, sinasalubong namin ang sikat ng araw ng may pasasalamat. Sinasabi namin ng malakas, salamat, dahil ang solusyon ay paparating na. Salamat, dahil ang aming pamilya ay pinagpala. Isang hapon, habang ako ay nakaupo sa aking paboritong silya sa beranda, tumunok ang telepono. Ito ay isang lumang telepono na may malakas na ringtone, kaya naman rinig na rinig ito sa buong bahay. Nakita ko si Elena na nagmamadaling lumabas mula sa kusina. Si Ricardo naman ay katatapos lang magdiling ng mahalaman. Lahat kami ay napatigil. Sa mga panahong iyon, ang tunog ng telepono ay madalas na nagdadala ng kaba dahil baka ito na ang paniningil ng bangko. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Sabi ko kay Elena, anak, sagutin mo, iyan na ang balitang hinihintay natin. Pagkasagot ni Elena, narinig ko ang boses ni Attorney Ramos sa kabilang linya. Ngunit ang boses niya ay hindi seryoso gaya ng dati. Mayroon itong tono ng pagkamangha. Sabi niya, maaari ko bang makausap si Ricardo? Mayroon akong balitang hindi ko rin inaasahan. Ibinigay ni Elena ang telepono kay Ricardo. Habang nakikini ang aking manugang, nakita ko ang pagbabago sa kaniyang mukha. Ang kaniyang mamata ay nanlaki. Ang kaniyang bibig ay napanganga. Pagkatapos ng ilang sandali, tiningnan niya kaming lahat at dahan-dahang ibinaba ang telepono. Ano iyon, Ricardo? Tanong ni Maria. Ang aking asawa, nanu ay mahigpit na nakahawa sa kaniyang dibdib. Huminga ng malalim si Ricardo. Sabi niya, Tatay, Attorney Ramos just called. May isang dating kliyente raw ako mula sa negosyo ko 5 taon na ang nakalipas. Isang tao na akala ko ay tuluyan nang nakalimot sa kaniyang obligasyon sa akin. Isang tao na akala ko ay naglaho na sa hangin kasama ang aking puhunan. Nagpatuloy siya, ang boses niya ay medyo nanginginig na sa tuwa. Tumawag daw ang taong iyon kay Attorney Ramos. Nagtagumpay daw siya sa kaniyang negosyo sa ibang bansa at ngayon ay nais niyang linisin ang lahat ng kaniyang dating utang. Nagpadala siyang tseke para sa akin at ang halaga, tatay, ang halaga ay saktong 450,000 piso kasama pa ang counting interest para sa mga taon na lumipas. Nabalot ng katahimikan ang aming sala, ngunit hindi ito ang katahimikan ng kawalan ng pag-asa na naranasan namin dati. Ito ang katahimikan ng pagsamba. Ito ang katahimikan ng pagkamangha sa kadakilaan ng Diyos. Ang 450,000 piso na tila isang higanteng bundok sa harap namin ay biglang natibag. Sa isang iglap, ang problema na nagpabigat sa aming balikat sa loop na maraming buwan ay naging isang kuwento na lamang ng tagumpay. Dito ko naisip ang huling aral na nais kong itanim sa inyong mapuso, ang aral ng pagsasalita sa bundok. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung ang sinuman ay magsasabi sa bundok na ito, mapalipat ka at mahulog ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kaniyang puso, kundi maniniwala na ang kaniyang sinabi ay mangyayari, ay makakaroon siya nito. Pansinin ninyo, mga kaibigan, hindi sinabi ni Jesus na pag-usapan ninyo ang bundok sa inyong mga kaibigan.
Hindi niya sinabi na magreklamo kayo tungkol sa kung gaano kabigat ang bundok. Ang ginagawa ng karamihan sa atin ay kinakausap natin ang ibang tao tungkol sa ating problema. Sinasabi natin, ang laking utang ko, ang dami kong sakit, ang hirap ng buhay ko. Kapag ginagawa natin iyon, lalong lumalaki ang bundok sa ating paningin. Ang itinuturo ni Jesus ay kakaiba. Sabi niya, magsalita kayo sa bundok, kausapin mo ang iyong problema. Sabihan mo ang iyong sakit na lumayas. Sabihan mo ang iyong utang na mababayaran ka. Sabihan mo ang iyong kalungkutan na mapapalitan kang kagalakan. Ang aming himala ay hindi nangyari dahil lang sa suwerte. Nangyari ito dahil tumigil na kami sa pag-usap tungkol sa aming bundok at nagsimula na kaming kausapin ang aming bundok. Noong sinabi namin ng malakas na ang aming pamilya ay matatag at ang aming pangangailangan ay matutugunan, kami ay naglalabas ng frequency ng langit. Ang frequency na iyon ang nakpagalaw sa puso ng taong nasa malayo upang bayaran ang kaniyang utang. Ang aming tinig ang nagsilbing marching orders sa mga anghel upang hanapin ang solusyon. Kaya kayo na nakikinig sa akin ngayon, lalo na ang aking makasama sa edad na 65 pataas. Maaring mayroon kayong sariling bundok ngayon. Maaring ito ay tungkol sa inyong kalusugan o tungkol sa inyong maanak o tungkol sa inyong kabuhayan. Gusto kong sabihin sa inyo, huwag ninyong hayaang malunot ang inyong tinig sa ingay ng inyong takot. Huwag ninyong sabihin ang laking bundok ko. Sa halip, sabihin ninyo sa inyong bundok, napakalaking Diyos ko. Ang resulta ng inyong pagtitiyaga sa paggamit ng tinig ng pananampalataya ay laging dumarating. Maaring hindi ito mangyari sa loob ng isang gabi, ngunit tiyak na mangyayari ito. Ang langit ay tumutugon sa tunong na iyong boses na naniniwala. Ang 450,000 piso na himala sa aming pamilya ay patunay lamang na ang salitang Diyos ay buhay at aktibo. Tingnan niyo kami ngayon. Ang aming bahay ay nananatiling amin. Ang aming pamilya ay mas lalong tumibay. At higit sa lahat, natutunan namin ang pinakamahalagang lihim sa buong mundo. Ang iyong tinig ay ang iyong kapangyarihan. Gamitin mo ito upang magtatag. Gamitin mo ito upang magpatalsik ng dilim. At gamitin mo ito upang gisingin ang mahimalang langit. Magsalita ka sa iyong bundok ngayon. Huwag kang manahimik. Ang iyong tagumpay ay nasa dulo lamang ng iyong dila. Ang buong kalangitan ay naghihintay sa tunok na ilalabas mo. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking mahabang kwento. Sana ay nagdala ito ng bagong pag-asa sa inyong mapuso. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Magsalita tayong buhay, magsalita tayong pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpalain kayong may kapal, mabuhay kayong lahat. Ngayon, bago tayo magtapos sa ating paglalakbay ngayong araw, nais ko kayong iwanan ng isang huling paalala. Isang paalala na sana ay babaunin ninyo sa inyong pagtulog at sa inyong pagising bukas ng umaga. Ang iyong tinig ay ang pinakamahalagang instrumentong ipinagkatiwala sa iyong Panginoon. Hindi ito katulad ng biolin, o trumpeta, o anumang kagamitang gawang tao. Ang iyong tinig ay buhay, ito ay may dalang hininga ng Diyos. Huwag mong kakalimutan na ang iyong mundo ay hindi hinuhubok ng iyong iniisip lamang. Ang iyong mundo ay hinuhubok ng iyong sinasabi. Naalala ninyo ba ang kwento ng aming pamilya? Ang 450,000 piso na tila kukuha ng aming pag-asa? Natapos ang problemang iyon hindi dahil kami ay nanahimik, kundi dahil kami ay nagsalita. Ginamit namin ang aming tinig upang magtatak ng bagong katotohanan. Ginamit namin ito upang patalsikin ang dilim. At ginamit namin ito upang utusan ang hukbongang langit na kumilos para sa amin. Mga kaibigan, huwag ninyong hayaang malunod ang inyong boses sa ingay ng mundong ito. Huwag ninyong hayaang patahimikin kayo ng inyong nakaraan o ng inyong pagkakamali o ng inyong katandaan. Ang bawat isa sa inyo ay mayroong sariling frequency. Mayroon kayong sariling tono na ikaw lamang ang makakapaglabas. Mayroong isang awit ng tagumpay na ikaw lamang ang makakaawit.
Ang langit ay nahihintay, ang maanghel ay nakikinig. Nahihintay sila sa tuno ng iyong pananampalataya. Kaya huwag kang matakot, magsalita kang nga totohanan, umawit kang papuri, at ipahaya mo ang iyong panalo. Huwag mo nang sabihing mahirap ang buhay, sabihin mong ang Diyos ay tapat. Kung ang kwentong ito at ang mga aral na ibinahagi ko ay nagbigay sa iyong lakas upang mahanap muli ang iyong tinig, mayroon sana akong munting pakiusap. Maaari mo bang i-click ang button na subscribe? Sa paraang ito, mas marami pa tayong maabot na mga lolo at lola na nangangailangan din ng pag-asa ngayon. I-share mo rin ang video na ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na tila nawawalan ng boses sa gitna ng kanilang pagsubok. Tulungan natin silang muling magsalita ng may autoridad. Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong pakikinig. Isang malaking karangalan para sa akin ang makasama kayo sa sandaling ito. Nawa ay manatili ang kapayapaan ng Panginoon sa inyong natahanan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video. Mabuhay kayong lahat. Pagpalain kayo ng may kapal. At laging tandaan, buksan ang iyong bibig dahil ang iyong tinig ay may kapangyarihan. Salamat po, at paalam muna sa ngayon.